Fishbowl vendor, ginulpi at kinulong ng mga pulis. Pero napaluhod sila sa gulat nang dumating ang anak niya sa presinto. Si Albert ay 7 taong gulang lamang nang maganap ang insidente na nagbago ng kanyang buhay. Isang ordinaryong araw lamang iyon sa kanilang barangay sa bayan ng San Isidro. Ngunit tila ba isang masamang panaginip ang kanyang naranasan. Naglalakad si Albert pauwi mula sa paaralan. Bitbit ang kanyang lumang bag na puno ng mga papel at libro. Sa gilid ng kalsada, naroon ang paborito niyang tindahan ng candy. At nagpasya siyang tumigil sandali upang bumili ng ilang candy gamit ang kanyang baon na piso. Habang abala siya sa pagpili, bigla na lamang siya nakaramdam ng malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. "Halika bata, sumama ka sa amin." Malamig ang boses ng lalaking nakasalamin at may malaking sombrero. Hindi kilala ni Albert ang mga ito. Ngunit bago pa man siya makasigaw, nahila na siya papasok sa isang madilim na eskinita. Nanginginig siya sa takot habang ang dalawang lalaki ay pilit siyang hinihila palayo. "Walang aalis dito!" Biglang sigaw ng isang lalaki. Sa isang iglap, lumitaw ang isang pulis na may matikas sa tindig. Dala ang kanyang baril. Mabilis at maingat ang kilos ng pulis. Tila ba isang eksena sa pelikula ang nasaksihan ni Albert. Tinulungan siya ng pulis na makawala sa pagkakahawak ng mga kriminal. "Ayos ka lang ba, iho?" Malambing na tanong ng pulis habang hinahaplos ang ulo ni Albert upang pakalmahin siya. "Opo, salamat po." Nangingilid ang luha ni Albert habang yakap-yakap ang pulis na tila ba kanyang tagapagligtas. Simula noon, naging inspirasyon ni Albert ang pulis na nagligtas sa kanya. Hindi niya nakalimutan ang araw na iyon. Sa bawat hakbang ng kanyang buhay, palagi niyang iniisip na balang araw, magiging isa rin siyang magiting na pulis na magliligtas ng mga inosenteng buhay. Habang lumalaki si Albert, palaging naroon ang suporta ng kanyang ama na si Mang Bernard. Isang masipag na ama si Mang Bernard na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Nagsimula siya bilang isang security guard sa isang maliit na tindahan, ngunit dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang maghanap ng iba't ibang trabaho. Minsan siyang naglako ng mga damit sa palengke, ngunit hindi nagtagal dahil kulang ang kita niya. Hanggang sa nadiskubre niya ang pagbibenta ng fishbowl na tila naging permanente na niyang hanap buhay. Sa bawat pagtusok ng fishbowl sa kalsada, palagi niyang iniisip ang kinabukasan ng kanyang mga anak, lalo na si Albert. "Anak, pangarap mo bang maging pulis? Gagawin ko ang lahat para matupad yan." Palaging wika ni Mang Bernard sa kanyang anak habang sila'y naglalakad pauwi mula sa eskwelahan. "Opo, itay. Gusto ko pong maging magiting na pulis katulad ng nagligtas sa akin." Buong pagmamalaking sagot ni Albert. Laging nagtutulungan ang mag-ama sa bawat pagsubok ng buhay. Kahit pa sa kanilang munting tahanan, naroon ang inspirasyon at pag-asa na darating ang araw na matutupad ni Albert ang kanyang pangarap. Isang hapon, habang nagkukwentuhan sina Albert at ang dalawa niyang batang kapatid na sina Jacob at Leonard, puno ng saya at pag-asa ang kanilang munting tahanan. "Ano bang gusto niyong maging paglaki niyo?" tanong ni Albert sa kanyang mga kapatid habang sila'y naglalaro sa bakuran. "Gusto ko maging sundalo, kuya. Gusto kong ipagtanggol ang ating bansa," malakas na sabi ni Jacob. "Ako naman, gusto kong maging doktor para ako ang gagamot ng mga sugatang kasamahan ni Jacob," sabi naman ni Leonard na nagbigay ngiti kay Albert. "Tandaan niyo, mga kapatid, ano man ang pangarap niyo, basta't magsikap kayo at maging mabuting tao, maaabot niyo yan," payo ni Albert habang yakap-yakap ang mga kapatid. Dumating ang araw na kinakailangan ng umalis ni Albert upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pagpupulis. Sa tulong ng naipon ni Mang Bernard at ng kanyang asawa, nakahanap si Albert ng dormitoryo sa Maynila, kung saan siya maninirahan habang nag-aaral. "Anak, palagi mong tatandaan, nandito lang kami para sa'yo," maluhaluhang sabi ni Mang Bernard habang yakap-yakap ang anak. "Opo, itay. Pangako, gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap natin," sagot ni Albert habang iniipon ang lakas ng loob na magpaalam. Napuno ng emosyon ang kanilang pamamaalam. Mahirap man, umaasa ang mga magulang ni Albert na matutupad ng kanilang anak ang pangarap nito. Sa Maynila, hindi naging madali ang buhay ni Albert. Kailangan niyang mag-adjust sa bagong kapaligiran, mag-aral na mabuti at magsakripisyo upang maabot ang kanyang pangarap. Sa bawat pagsubok, palagi niyang iniisip ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama na naghirap
upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Sa isang pagkakataon, habang nag-iisa si Albert sa kanyang dormitoryo, hindi maiwasang magbalik tanaw sa araw na iniligtas siya ng pulis. Kailangan ko magtagumpay para sa pamilya ko, para sa lahat ng tao na kailangan ng tulong. Bulong niya sa sarili habang pinapanday ang kanyang determinasyon. Patuloy na nag-aral si Albert, nagsusumikap at pinapalakas ang kanyang loob sa bawat pagsubok na dumarating. Lahat ng hirap at sakripisyo ay kanyang tinitiis, upang balang araw ay maging isang magiting na pulis katulad ng kanyang iniidolo. Sa bawat araw na lumilipas, palapit na palapit si Bernard sa pagtupad ng kanyang pangarap. Sa likod ng kanyang pagsisikap, naroon ang suporta ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama na si Mang Bernard, na patuloy na nagtitinda ng fishball para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Isang gabi, bago siya matulog, nanalangin si Albert. Panginoon, sana po'y bigyan niyo po ako ng lakas at tapang upang matupad ang aking pangarap para sa aking pamilya at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa pagsisikap na mapagtapos ang kanyang mga anak, lalo na si Albert, hindi tumitigil sa pagtatrabaho si Mang Bernard. Halos madaling araw na siya umuuwi. Pagod na pagod ngunit puno ng determinasyon. Ang bawat baryang naiipon niya ay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, lalo na sa kolehiyo ni Albert. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagtitinda ng fishball, si Mang Bernard ay naghahanda na para umuwi. Kinuha niya ang kanyang maliit na kaha de yero, kung saan naroon ang kanyang kita para sa araw na iyon. Inayos niya ang kanyang kariton, handa na siyang umuwi sa kanilang tahanan. Ngunit hindi niya inaasahan na isang grupo ng mga tambay ang mag-aabang sa kanya sa madilim na kalsada. "O Manong, mukhang marami kayatang kinita ngayon ah." Pang-uuyam ng isang lalaki na tila ang leader ng grupo. Ang mga kasama niya ay nagsisimulang maglakad papalapit kay Mang Bernard, mga matay puno ng masamang balak. "Wala po akong maraming pera. Para lang po sa pamilya ko ang lahat ng ito." Nanginginig na sagot ni Mang Bernard habang naglalakad pa atras, hawak-hawak ang kanyang kaha de yero. "Huwag ka na magkunwari, Manong, baka gusto mo pang madisgrasya." Pagbabanta ng isa pa, hawak ang isang patalin na kumikislap sa ilaw ng poste. Walang nagawa si Mang Bernard kundi ibigay ang lahat ng kanyang kita. Nilimas ng mga tambay ang kanyang kaha de yero at iniwan siyang luhaan ng sugatan. Hindi lamang pisikal kundi pati na rin ang kanyang puso. Nang makauwi si Mang Bernard, pilit niyang itinago ang kanyang kalungkutan at pag-aalala. Ayaw niyang mag-alala si Aling Sita at lalong ayaw niyang malaman ni Albert ang nangyari. "Bernard, bakit parang wala kang dala ngayon?" tanong ni Aling Sita. Nag-aalala ang itsura ng kanyang asawa. "Naubos agad ang paninda ko, Sita. Wala namang problema." Pilit niyang ngiti habang nilulunok ang luha. "Sigurado ka? Bakit parang may kakaiba sa'yo?" tanong ni Aling Sita. Hawak ang kamay ng kanyang asawa. "Oo, sigurado ako. Huwag na nating pag-usapan pa." Sagot ni Mang Bernard. Pilit na binabago ang usapan upang hindi maghinala ang kanyang asawa. Samantala, si Albert na nasa Maynila ay walang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang ama. Sa gabi, matapos ang kanyang mga klase at pag-aaral, palaging may isang sandali na siya'y umiiyak sa kanyang kama. Namimiss niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga kapatid na sina Jacob at Leonard. "Miss na miss ko na kayo, Itay, Inay, Jacob, Leonard." Bulong ni Albert sa kanyang sarili, habang hinahaplos ang isang luma, ngunit mahalagang larawan ng kanyang pamilya. Ang hirap ng malayo sa pamilya ay masakit para kay Albert. Ito ang unang beses na nalayo siya sa kanyang pamilya. Lalo na sa gabi, nararamdaman niya ang bigat ng kalungkutan at ang pangungulila. Sa kabutihang palad, nakilala ni Albert si Michael, isang kaklase at kasamahan din sa dormitoryo. Si Michael ay tulad din ni Albert, unang beses na malayo sa kanyang pamilya. "Nakakapanibago talagang malayo sa pamilya, diba?" tanong ni Michael isang gabi habang nagkukwentuhan sila ni Albert. "Oo nga, Michael, lalo na ako. Miss na miss ko na ang mga kapatid ko at mga magulang ko." Sagot ni Albert, ramdam ang lungkot sa kanyang boses. "Pareho tayo, pero alam mo, hindi tayo nag-iisa. Nandito tayo para sa isa't isa." Sabi ni Michael, nagbigay ng kaunting ginhawa kay Albert. Dahil sa pagkakaibigan nila ni Michael, kahit papaano ay nababawasan ang lungkot ni Albert. Sa tuwing nakakaramdam siya ng lungkot at pangungulila,
nandyan si Michael upang magbigay ng suporta at kasiyahan. Hindi nagtagal, napansin ng mga guro ni Albert ang kanyang talento at talino. Sa bawat klase, palaging handa si Albert, palaging aktibo sa mga talakayan at mahusay sa pagsusulit. Albert, napakahusay mo talaga. Sigurado akong malayo ang mararating mo. Sabi ng isang guro sa kanya matapos ang isang pagsusulit. Maraming salamat po, ma'am. Ginagawa ko po ang lahat ng ito para sa aking pamilya. Sagot ni Albert, puno ng determinasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas pinapalakas ni Albert ang kanyang loob. Hindi siya nagsasayang ng oras, palagi nagpupursigi sa kanyang pag-aaral dahil alam niyang pinaghirapan ito ng kanyang mga magulang. Isang gabi, matapos sa mahabang araw ng pag-aaral, nanalangin si Albert. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas na malampasan ang lahat ng ito para sa aking pamilya at para sa mga pangarap namin. Habang patuloy na nag-aaral si Albert, patuloy din ang pagsusumikap ni Mang Bernard sa kanilang bayan. Kahit na madalas siyang mapagod at makaramdam ng hirap, hindi niya tinitigilan ang kanyang trabaho. Ang bawat fishbowl na kanyang ibinebenta ay simbolo ng kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang pamilya. Lalo na para kay Albert na ngayon ay nagsusumikap na makamit ang kanyang pangarap. Si Aling Sita naman, kahit nag-aalala sa kalagayan ng kanyang asawa, ay palaging nandyan upang magbigay ng suporta. Huwag kang mag-alala, Bernard. Natutupad ng anak natin ang kanyang pangarap. Lahat ng ito ay magiging sulit. Sabi ni Aling Sita habang pinapahiran ng gamot ang mga sugat ng kanyang asawa, na ayaw pa rin ipaalam ni Bernard kung saan niya ba nakuha. Oo, Sita. Alam kong balang araw, magiging magiting na pulis si Albert at lahat ng paghihirap natin ay magiging sulit. Sagot ni Mang Bernard, puno ng pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang araw, habang abala si Mang Bernard sa kanyang hanap buhay, bigla siya nakatanggap ng tawag mula sa paaralan ng kanyang anak na si Jacob. Hindi niya inaasahan na magiging laman ng tawag na iyon, ngunit agad siyang nagtungo sa eskwelahan sa kabila ng kanyang pagod. Pagdating ni Mang Bernard sa paaralan, sinalubong siya ng prinsipal na si Mrs. Rodriguez. Mr. Bernard, pasok po kayo sa opisina. Wika ni Mrs. Rodriguez. Bakas sa kanyang muka ang seryosong ekspresyon. Pagpasok nila sa opisina, nakita ni Mang Bernard si Jacob na nakaupo sa isang sulok. Tahimik at tila ba may dinaramdam. Sa kabilang dako naman ay naroon si Carl, ang batang binugbog ni Jacob, kasama ang kanyang ama na galit na galit. Ano po bang nangyari, Mrs. Rodriguez? Tanong ni Mang Bernard, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Mr. Bernard, ang anak niyo pong si Jacob ay nasangkot sa isang away dito sa eskwelahan. Binugbog po niya si Carl na dahilan upang ipatawag namin kayo. Mahinahong paliwanag ng prinsipal. Agad na lumapit si Mang Bernard kay Jacob. Hinawakan ang balikat ng anak at tinanong, Jacob, totoo ba ito? Bakit mo ginawa iyon? Nang hindi pa man nakakasagot si Jacob, biglang sumingit ang ama ni Carl. Yang anak mo, walang modo. Binugbog ang anak ko. Dapat turuan niyo na leksyon ng batang iyan. Galit na sigaw ng ama ni Carl. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po alam na mangyayari ito. Huwag po kayo mag-alala. Kakausapin ko po si Jacob at iimbestigahan namin ito. Nagmamakaawang sabi ni Mang Bernard. Imbestigahan? Anong imbestigahan pang kailangan? Kitang-kita naman na siya ang may kasalanan. Sigaw ng ama ni Carl. Isa pa, ako ang tatay ni Carl, isang pulis. At sinisiguro ko sa'yo, hinding-hindi namin palalagpasin ito. Nanginginig sa takot si Mang Bernard habang pilit niya hinihimas ang likod ni Jacob upang pakalamahin ito. Jacob, bakit mo ginawa iyon? Kausapin mo kami. Muling tanong ni Mang Bernard, ngayon ay mas marahang boses. Itay, hindi ko po kagustuhan ang nangyari. Lagi po akong binubuli ni Carl. Inaagaw niya ang mga gamit ko. Pinagtatawanan ako sa harap ng mga klase namin. Umiiyak na sagot ni Jacob. Kaya po ako napikon at nagawa ko iyon. Hindi ko na po matiis ang pabubuli niya. Ngunit sa kabila ng paliwanag ni Jacob, nanatili ang galit ng ama ni Carl. Bully? Walang kinalaman ng anak ko sa sinasabi mo. Isa ka ng sinungaling. Patuloy na sigaw ng ama ni Carl. Nagtangkang magpaliwanag muli si Mang Bernard. Sir, pasensya na po talaga. Aayusin po namin ito. Makikipagtulungan po kami sa inyo. Huwag po sanang dumating sa ganitong gulo. Ngunit hindi na nagpigil pa ang ama ni Carl. Kailangan niyo maghanda.
Hindi ito matatapos dito. Banta ng ama ni Carl bago sila tuluyang umalis ng opisina ng prinsipal. Pagsapit ng gabi, matapos ang mahabang araw ng pagbebenta ng fishball, pauwi na si Mang Bernard. Hindi niya mapigilan ang mag-alala sa nangyari kanina sa eskwelahan. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala sa maaaring mangyari sa kanilang pamilya dahil sa banta ng ama ni Carl. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, bigla niyang naramdaman ang malakas na suntok sa kanyang likuran. Ah! Sigaw ni Mang Bernard sa sakit. Hindi pa siya nakakabawi nang muling sumunod ang sunod-sunod na suntok sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa, walang kalaban-laban. Ano ito? Bakit niyo ko ginaganito? Tanong ni Mang Bernard, habol ang hininga at puno ng takot. Pasensyahan tayo, Bernard. Hindi mo dapat ginalit ang tao na hindi mo kilala. Boses ng ama ni Carl ang narinig ni Mang Bernard. Sa kabila ng sakit, pilit niyang inintindi ang mga nangyayari. Nawala na siya ng malis sa sakit at pagod. Nang magising si Mang Bernard, naroon na siya sa loob ng presinto, nakaposas at duguan. Ano ang nangyari? Bakit ako nandito? Tanong niya sa mga pulis na naroon. Lumapit ang ama ni Carl. Ngayon ay nakasuot ng uniformeng pulis. Hinuli ka namin dahil sa natagpuan naming droga sa'yo. Huwag ka magkunwari, Bernard. Alam namin ang kalokohan mo. May bahid ng kasinungalingan ng boses nito. Hindi totoo iyan. Wala akong droga. Wala akong ginagawang masama. Sigaw ni Mang Bernard, ngunit walang pumansin sa kanya. Agad na pumunta si Aling Sita sa presinto matapos marinig ang balita. Bernard, ano ba nangyari? Bakit ka nila hinuli? Tanong ni Aling Sita, nanginginig sa takot at pag-aalala. Sita, wala akong kasalanan. Free-name up lang nila ako. Pinagbintangan na akong may droga pero sila mismo ang naglagay sa bulsa ko. Paliwanag ni Mang Bernard, pilit na pinapakalma ang asawa. Anong gagawin natin ngayon, Bernard? Paano na si Jacob? Paano na mga anak natin? Umiiyak na tanong ni Aling Sita. Huwag mo munang sabihin kay Albert. Ayaw ko mag-alala siya. Kailangan niya mag-focus sa pag-aaral niya. Sabi ni Mang Bernard, baka sa kanyang muka ang pag-aalala. Sige, Bernard. Pero paano natin ito aayusin? Anong gagawin natin? Tanong ni Aling Sita, puno ng pag-aalala sa kanilang kalagayan. Hahanap tayo ng paraan. Kailangan natin ng tulong. Hindi ko hahayaang masira ang buhay natin dahil sa kasinungalingan nila. Sagot ni Mang Bernard, puno ng determinasyon sa kabila ng kanilang kalagayan. Samantala, sa Maynila, si Albert ay patuloy na nagpupursige sa kanyang pag-aaral. Hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang pamilya. Sa bawat gabi, nararamdaman niya ang bigat ng kalungkutan at pangungulila. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan sa kanyang mga guro at kaklase. Albert, mukhang may dinaramdam ka. Ayos ka lang ba? Tanong ni Michael isang gabi habang nag-aaral sila sa kanilang dormitoryo. Oo, Michael. Miss ko lang talaga ang pamilya ko. Pero kailangan ko magpakatatag para sa kanila. Sagot ni Albert, pilit nang ngumiti. Alam mo, nandito lang ako para sa'yo. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi. Sabi ni Michael, nagbigay ng kaunting ginhawa kay Albert. Sa bawat araw na lumilipas, mas pinapalakas ni Albert ang kanyang loob. Alam niyang pinaghirapan ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral, kaya naman hindi siya sumusuko. Sa kanilang tahanan, patuloy na nagsusumikap si Aling Sita upang maayos ang kanilang kalagayan. Sa kabila ng takot at pag-aalala, hindi siya sumusuko. Alam niyang kailangan nilang lumaban para sa katarungan, para sa kanilang pamilya. Kailangan nating maging matatag, Bernard, para sa mga anak natin. Sabi ni Aling Sita habang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa sa loob ng presinto. Oo, Sita, lalaban tayo. Sagot ni Mang Bernard, puno ng determinasyon at pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang pamilya ay nananatiling matatag. Alam nilang sa bawat dagok ng kapalaran, palaging naroon ang pagmamahal at suporta ng bawat isa. At sa kanilang patuloy na pakikipaglaban, ang kanilang pangarap ay nagsisilbing ilaw sa kanilang landas, patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Habang nakakulong si Mang Bernard sa kulungan, patuloy ang buhay ni Albert sa Maynila. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa kanyang pamilya. Isang araw, kinausap siya ng kanyang kaibigan na si Michael. Albert, kailangan ko lang pumunta sa bangko para mag-withdraw ng pera. Pwede ka bang sumama? Tanong ni Michael, halata ang pag-aalala sa kanyang boses.
Siyempre Michael, walang problema, sasamahan kita. Sagot ni Albert, masayang sumama sa kanyang kaibigan. Pagdating nila sa bangko, napansin agad ni Albert na puno ito ng mga tao. Bakit kaya ang daming tao dito? Tanong niya kay Michael habang naglalakad sila papasok. Ewan ko rin, baka naman maraming transaksyon ngayon. Sagot ni Michael at nagpatuloy sila sa loob. Habang nagkukwentuhan sila at naghihintay na matawag, biglang nakarinig sila ng malakas na putok. Agad na napalingon si Albert at Michael sa pinagmulan ng ingay at doon nila nakita ang mga kriminal na armado at mukhang desididong magnakaw ng bangko. Hold up to! Walang kikilos ng masama! Sigaw ng leader ng mga kriminal habang kinukuha nila ang armas ng mga gwardya sa bangko. Walang nagawa ang mga tao kundi manginig sa takot at sumunod sa mga utos ng mga kriminal. Kailangan nating manatiling kalmado, Michael. Bulong ni Albert sa kanyang kaibigan. Huwag tayong gumawa ng anong may kapapahamak natin. Habang sinusunod nila ang utos ng mga kriminal, biglang sinipa ng isa sa mga ito ang isang babaeng buntis. Dahilan para mamilipit ito sa sakit. Ano ba naman to? Buntis nga ako! Sigaw ng babae habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Hindi na napigilan ni Albert ng kanyang sarili. Tumayo siya at sumugod sa kriminal na nanipa sa babae. Mabilis na kinuha ang baril nito. Sa isang iglap, kontrolado niya na ang sitwasyon. Hawak ang baril at tinutukan ng mga kriminal. Magsitigil kayo! Ibaba niyo ang mga baril niyo! Sigaw ni Albert, puno ng tapak at determinasyon. Nagulat ang mga kriminal. Napilitan silang ibaba ang kanilang mga hawak na baril. Ang mga tao naman sa bangko ay nagsimulang magdiwang at magpasalamat kay Albert. Hindi nga nagtagal, dumating ang mga pulis na rumisponde sa nangyaring krimen. Ano nangyari dito? Tanong ng isang pulis habang kinakalma ang mga tao at inaaresto ang mga kriminal. Nakontrol ni Albert ang sitwasyon. Siya ang nagligtas sa amin. Sabi ni Michael, puno ng paghangang tiningnan ng kaibigan. Nabalita sa buong bansa ang ginawang kabayanihan ni Albert. Mabilis na kumalat ang kwento ng kanyang katapangan at kabutihan. Nakita ito ng PNP chief na si Jason. Kaya naman pinatawag niya si Albert sa kanyang opisina upang personal itong parangalan. Sa opisina ng PNP chief, naroon si Albert. Kinakabahan ngunit puno ng pag-asa. Hindi niya akalain na ang simpleng pagtulong ay magbibigay sa kanya ng ganitong pagkilala. Albert, mahusay ang ginawa mo. Hindi lahat ng tao ay may ganitong tapang. Sabi ng PNP chief na si Jason habang iniaabot ang kanyang kamay kay Albert. Maraming salamat po sir. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko'y tama. Sagot ni Albert habang mahigpit na nakikipagkamay. Ngunit sa sandaling iyon, nagulat si Albert. Sir, parang pamilyar po kayo sa akin. Sabi niya, pilit na inaalala kung saan niya nakita ang PNP chief. Ngumiti si Jason. Ako ang pulis na nagligtas sa'yo noong bata ka pa, Albert. Hindi kita makakalimutan. Nanlaki ang mga mata ni Albert sa gulat. Kayo po iyon? Kayo ang dahilan kung bakit pinangarap ko maging pulis, sir. Sabi ni Albert, puno ng emosyon. Ngumiti si Jason at tinapik ang balikat ni Albert. Nakakatuwang malaman na ang simpleng pagtulong noon ay nagbunga ng ganito. Ipinagmamalaki kita, Albert. Matapos ang seremonya ng paggawad ng parangal, inimbitahan ni Chief Jason si Albert sa isang simpleng salo-salo sa opisina. Habang nagkakainan, nagkaroon sila ng pagkakataong magbahagi na ng kanilang mga kwento. Albert, naalala ko pa noong araw na iyon. Isang batang umiiyak, takot na takot sa mga nagtatakang duhutin siya. Hindi ko akalain na magiging ganito kakasipag at matapang ngayon. Wika ni Jason habang nagbabalik tanaw. Opo sir. Simula noon, kayo na ang naging inspirasyon ko. Gusto ko maging tulad ninyo, isang pulis na handang maglingkod at magligtas ng kapwa. Sagot ni Albert, puno ng determinasyon sa kanyang boses. Napakalaking karangalan para sa akin na marinig iyan, Albert. Alam mo, hindi madaling maging pulis. Maraming pagsubok at sakripisyo. Ngunit sa tuwing makikita ko ang mga tulad mo, nagiging mas madali ang lahat. Sabi ni Jason. Baka sa kanyang muka ang pagmamalaki. Sir, salamat po sa lahat ng inspirasyon. Gagawin ko po ang lahat upang maging karapat-dapat sa parangal na ito. Pangako ni Albert. Naniniwala ako sa iyo, Albert. At kung may kailangan ka, nandito lang ako. Hindi lang bilang PNP chief,
kundi bilang kaibigan at tagapayo. Sabi ni Jason habang iniabot ang isang maliit na kahon kay Albert. Pagbukas ni Albert sa kahon, nakita niya ang isang espesyal na plaketa na may nakaukit na pangalan niya. Para sa kabayanihan at katapangan mula sa PNP Chief. Ang nakasulat dito. Salamat po sir. Napakalaking karangalan po nito para sa akin at sa aking pamilya. Sagot ni Albert. Hawak-hawak ang plaketa na tila ba isang simbolo ng kanyang mga pangarap at pagsusumikap. Sa kanilang usapan, napag-usapan nila ang mga pagsubok at hamon sa buhay bilang isang pulis. Ikinuwento ni Jason ang kanyang mga karanasan at ang mga aral na natutunan niya sa paglipas ng panahon. Albert, tandaan mo, ang pagiging pulis ay hindi lamang tungkol sa paghawak ng baril at pag-aresto ng mga kriminal. Ito ay tungkol sa paglilingkod sa bayan, sa pagprotekta sa mga inosente, at sa pagbibigay ng hustisya. Paliwanag ni Jason. Opo sir, gagawin ko po ang lahat upang maging isang magiting na pulis tulad ninyo. Sagot ni Albert, puno ng inspirasyon. Habang patuloy na nagkukwentuhan, mas lalong napalapit ang loob ni Albert kay Jason. Hindi lamang bilang PNP Chief, kundi bilang isang kaibigan at tagapayo. Sa bawat kwento at payo na ibinahagi ni Jason, mas lalo pang lumalim ang pangarap ni Albert na maging isang magiting na pulis. Mabilis na lumipas ang mga araw matapos ang pagkilala sa kabayanihan ni Albert. Mas lalong naging malapit si Albert kay PNP Chief Jason. Isang araw, habang magkasama silang nagtatawanan at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga karanasan, biglang nagring ang cellphone ni Albert. Jacob, bakit ka tumatawag? Tanong ni Albert, halatang nag-aalala. Kuya, si Itay. Nakakulong siya. Na-frame up daw siya ng mga pulis. Kailangan mo siyang tulungan. Umiiyak na sabi ni Jacob mula sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Albert. Ano? Saan? Ano nangyari? Agad na tanong niya, puno ng pag-aalala. Dito sa San Isidro, kuya. Kailangan mo siyang tulungan. Hindi siya ang may kasalanan. Patuloy na pagsama ni Jacob. Agad na binalingan ni Albert si Jason. Bakas ang pagkabigla sa kanyang muka. Sir, ang tatay ko po. Nakakulong siya. Na-frame up daw siya ng mga pulis. Hindi na nagdalawang isip pa si Jason. Albert, pupunta tayo sa presinto. Alamin natin ang totoo. Sabi ni Jason, puno ng determinasyon. Pagdating nila sa presinto ng San Isidro, nanlaki ang mga mata ng mga pulis nang makita nila si Albert kasama si PNP Chief Jason. Agad na lumapit si Sergeant Escobar, ang ama ni Carl at ang nag-frame up kay Mang Bernard. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Escobar. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses, ngunit halatang kabado. Sergeant Escobar, alam ko na ang lahat ng ginagawa mong katiwalian. Huwag ka nang magkunwari. Sabi ni Jason, may bahid ng galit sa kanyang boses. Wala akong alam sa sinasabi niyo, Chief. Sagot ni Escobar. Pilit na nagtatapang-tapangan. Mabilis na sinampal ni Jason si Escobar, dahilan upang matulala ang ibang mga pulis sa presinto. Hindi kita papayagang makaligtas. Alam ko na ikaw ang naglagay ng droga sa bulsa ni Bernard, at alam ko na ang iba mo pang mga kasalanan. Mariing sabi ni Jason. Natahimik si Escobar. Walang masabi. Alam niyang wala na siyang ligtas. Chief, hindi ko naman gusto. Napilitan lang ako. Pilit na palusot ni Escobar. Ngunit halata sa boses niya ang pagsisisi. Hindi ako interesado sa mga dahilan mo. Pananagutan mo lahat ng ito sa batas. Sagot ni Jason, sabay tawag sa mga kasama niyang pulis upang arestuhin si Escobar. Habang inaaresto si Escobar, agad na pinalaya ni Jason si Mang Bernard. Nagmamadali siyang lumabas ng selda at niyakap na mahigpit si Albert. Itay, pasensya na at hindi ko agad nalaman. Sabi ni Albert, may halong luha at saya sa kanyang boses. Walang anuman anak, ang mahalaga, nandito ka na. Salamat sa pagliligtas sa akin. Sagot ni Mang Bernard, puno ng emosyon habang yakap-yakap ang anak. Sa presinto, nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Albert, Jason at Mang Bernard. Ipinakita ni Jason ang ebidensya laban kay Escobar at ipinaliwanag kung paano nila natuklasan ang mga katiwalian nito. Sir, paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Albert, puno ng paghanga sa kanyang boses. Albert, matagal na naming minamanmanan si Escobar. Alam namin ang mga ginagawa niyang kalokohan. At nang nalaman ko ang nangyari sa tatay mo,
agad ako nag-imbestiga. Paliwanag ni Jason. Maraming salamat po sir. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Sabi ni Albert, puno ng pasasalamat. Walang anuman Albert, ang mahalaga ay makamit natin ang hustisya. At hindi tayo titigil hanggat hindi napapanagot ng lahat ng may sala. Sagot ni Jason, may determinasyon sa kanyang boses. Habang patuloy silang nag-uusap, naroon ang mga pulis na sumusuporta kay Jason at Albert. Sa bawat salita at pangako, mas lalong tumitibay ang kanilang determinasyon na labanan ng katiwalian at ipaglaban ng hustisya. Pag-uwi sa kanilang tahanan, sinalubong si Mang Bernard ng kanyang pamilya. Niyakap siya ni Aling Sita ng mahigpit, puno ng luha sa kanyang mga mata. Bernard, salamat at ligtas ka na. Akala ko mawawala ka na sa amin. Sabi ni Aling Sita, umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Sita. Hindi na nila tayo magugulo. Salamat kay Albert at kay Chief Jason. Sagot ni Mang Bernard, puno ng pasasalamat. Nandito lang kami, Itay. Lagi kami nandito para sa inyo. Sabi ni Jacob, yakap ang kanyang tatay. Habang nagtitipon ng pamilya sa kanilang tahanan, naroon ang kasiyahan at pag-asa. Alam nilang sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatili silang matatag at nagkakaisa. Isang linggo matapos ang insidente, muling bumisita si PNP Chief Jason sa tahanan ni na Albert. Albert, Bernard, kamusta na kayo? Tanong ni Jason, dala ang ngiti at pag-asa. Mabuti na po kami, Chief. Maraming salamat po ulit sa lahat ng tulong ninyo. Sagot ni Mang Bernard, puno ng pasasalamat. Walang anuman, Albert. Patuloy ka magpursige. Malayo pa ang mararating mo. At Bernard, alam kong mas magiging matatag pa ang inyong pamilya. Sabi ni Jason, puno ng inspirasyon. Opo, Chief. Gagawin ko po ang lahat upang maging karapat-dapat sa inyong tiwala. Sagot ni Albert, puno ng determinasyon. Habang nag-uusap sila, naroon ang kasiyahan at pag-asa sa kanilang mga puso. Alam nilang sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, natututunan nilang maging matatag at magtiwala sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na magtrabaho si Albert bilang isang pulis, kasama ang inspirasyon mula kay Chief Jason at ang suporta ng kanyang pamilya. Alam niyang handa na siyang harapin ang anumang hamon. Albert, ipagmalaki mo ang iyong pamilya at ang mga pangarap natin. Sabi ni Mang Bernard habang inahatid ang anak sa unang araw nito bilang pulis. Opo, Itay. Gagawin ko po ang lahat upang maging karapat-dapat sa inyo. Sagot ni Albert, puno ng pag-asa habang naglalakad patungo sa kanyang bagong landas. Sa bawat hakbang ni Albert, dala niya ang inspirasyon mula sa kanyang pamilya at ang pangarap na maging isang magiting na pulis. Alam niyang sa bawat pagsubok at tagumpay, palaging naroon ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. At sa kanyang patuloy na pakikipaglaban para sa hustisya, ang kanilang pangarap ay nagsisilbing ilaw sa kanyang daan patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan.